Ngayon daw ata, ngayon na, singilan, sisihan, at saka laglagan. Yun. Diba? Turuan na po ngayon. Naku, may mga nag-react na pala, Kuya Benny, ha? Marami nag-react. Doon sa naging pahayag ni Congressman Toby Chanco, Yes. ang campaign manager ng Alyansa. Sayang, wala si Mampat. Marami sana siya sasabihin sa atin, eh. Oo, sasabihin niya na may gag order. Ang problema ngayon, binigyan ng gag order si Congressman Toby Chanco, pero mukhang yung mga kasama naman doon sa Kongreso ang bumabanat naman ngayon. Silang gumanti, sabi, oy, may gag order na yung salita. Pwede na tayo. Bumanat na kayo ngayon. Game. Sino ba nagbigay ng gag order na yan? Mga gag yun, di ba? Gag, bawal yan. Bawal yan! Huwag ka na magpaliwanag! May gag ka na. Nako, ang kahapon po, isa natin yung mga binanggit ni Kong Toby, na kaya pala nagpirmahan daw po sa impeachment ang mga mambabatas, dahil may promise. Kaya ang kanilang kanta nga kahapon, na kinakanta ko rin, ay yung Please Release the Fund. No na. Sana all. OPM. Yes. Yung promise me na other people's money. Yan. Ang ipinangako, pera ng gobyerno, ipinangako. Ngayon, mukhang sabi, wala namang ganun pangako, Wala naman. Ba't nyo kami ginaganon? Ano palagay yung sa amin? Pipirma dahil sa kami dahil lamang sa napangakuan? Diba walang ganun? Diba? Kaya tinitimbang ng marami ngayon, sino na ang nagsasabi ng totoo? Di ba? Yun bang nauna nagpahayag o yung mga sumasabing tumatanggi na sa araw na ito? Nelson, Kuya Benny? Yes. Di ba? Dito, malinaw naman yung sinabi ni Toby Chanco na talagang yun ang dahilan kung kaya't marami ang pumirma. Yun na nga. Nako. Marami naman talaga nagtataka. Bakit kasi napakarami pumirma? Imagine mo, pati kakampi, ha? Ganon? Oo, pati kakampi. Maraming kakampi ang pumirma. Kakampi ng Duterte, ha? Pero iba naman daw, sabi nila, na-pressure lang kami. Hindi, tsaka sabi nila, hindi, ang aming pirma, akala namin kung anong pinirmahan namin, Hindi naman namin alam, para pala sa impeachment yun, At meron nagsabi na na-pressure lang kami dahil iipitin yung aming mga proyekto. Meron ganun. Sabi nila, naipasa na namin yung batas para sa ospital, Pagka hindi kami pumirma, yung pondo, hindi matutuloy. Di ba? Mukhang ang sabi ni Kong Toby, totoo na niya may ganun. Nandun pa nga niya ako, totoo ngayon, pinipigilan ko pa niya sila, pero ngayon, may sumagot kay Kong Toby, Kuya Benny. Yes, sino yan? Ang representante po ng Iloilo, dating Health Secretary Janet Garin. Ano sabi niya? Sabi po ni Congresswoman Janet Garin, ayaw pa makisama itong papel, talaga naman. Sabi niya, hindi po natiis ni Iloilo First District Representative Janet Garin ang mga naging pahayag ni Nabota City Representative at alyansa ng Bagong Pilipinas Campaign Manager Toby Chanco na, sabi niya, naintindihan mo? Na ang ikinatalo ng administration senatorial bets sa nakaraang May 12 elections ay ang ginawang pagsusulong ng gobyerno sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinimulan ni Garin ang kanyang video na ipinost sa social media sa pamamagitan ng pagtawag kay Chanco na isang mabait na kaibigan na kanyang nirerespeto. Ayun. So may hagod pa. May hagod pa naman pala. Habang binabatukan, may hagod pa. Ganon. Ikaw sabi, ang bait mo naman kasi. Napakabait mo mga ganon. Kailangan kong sagutin yun. Sabi ni Janet Garin. Pangit naman sabihin na yung mga pumirma sa impeachment ay dahil sa pera. At dahil dun sa mga conditional release. Kaya nga conditional release,
hindi ni-release yung project mo. Oh, Paano ka naman matutuwa nun, di ba? Parang hindi tugma, sabi ni Garin sa isang video na nakapost sa Facebook. so kaya ang kanyang punto, kaya hindi sila natuwa kasi hindi nga naman ni-release. Hindi dahil sa kaya hindi natuwa, dahil doon sa ipinangako ng impeachment. Ganun ba? Yeah. Sinabi niya pa rito. Oo, ano pa sabi niya? Subalit, medyo nagulat lang ako kasi I have to admit, Oh, I was one of those who signed the impeachment not because mayroon akong personal vendetta. Oh. Hindi rin dahil sa pamumulitika, Oh. but because it's our moral obligation. Di ba? Meron pa. oh. Kasi kumpleto ang complaint, nakabinbin sa Kongreso. Hindi mo siya pwedeng pabayaan na lang at huwag i-forward sa Senado. Ayun. So para sa kanya, aba teka lang, pumirma din ako dyan eh. Oh. Di ba sabi ni Kong Janet Garin? Oo. Tapos sasabihin mo, kaya lang kami pumirma dahil doon sa Pangako. conditional ano yan? Oo, Release na project. Oo. Malungkot kami ngayon dahil sa hindi nyo talaga ni-release. Hindi dahil sa kung ano pa man. Pa talaga ha? Oh. Well, mukhang ang labanan ngayon, nandun na po sa dating magkakakampi. Kuya Benny, nagkakalaglagan na no? Nagkakalaglagan na. Yun ang malungkot na pangyayari kasi dati sama-sama tayo, tuwan-tuwa tayo, di ba? Nagkakatuwaan tayo. Ngayon, kanya-kanyang laglag na at kanya-kanyang ilag na. Hindi lang yung kanya-kanyang laglagan, kundi nakikita natin ngayon na iniiwas na talaga yung presidente. Ayun. Iniiwas na sa mga issues. Oho. No? Which is maganda naman. Kasi kapag nasira ang imahe ng Pangulo, abay wala nang ano eh. Oo. Wala na yung tinatawag na yung buffer ba? Na tinatawag na meron pa tatakbuhan. Oho. Wala na, siya na yung pinakahuli. Yun Pag na nga. nadurog, durog na lahat eh. Nako. Kaya tuloy na, alala ko bila, sabi niya, wala noon! Di ba? Walang ganyan! Oo, meron pa nagsabing isa, di ba? Ano pa sabi? Oh, yung isa pa, nagsalita pa yung isa. Nilaglag din ba si Kong Toby? Oh, yes, Oh. nilaglag din si Kong Toby. At Nako. ang sinasabi naman, wala nga raw talagang ganyan. Oh. Oo. At Si Kong ano yan? Si Oh. Kong Ace Barbers si ng Ace Surigao. Barbers naman, oo. Nako. Inalmahan ang naging pahayag ni Nabotas Representative Toby Chanco. Kung ako si Toby, Inontra. binigyan niyo ako ng gag order. Yung pala, bubugbugin niyo lang pala Bubugbugin ako. niyo lang ako. Ayon kay Barbers, Oh. malinaw na maraming mga kongresista na sumusuporta sa impeachment Oh. ang nanalo sa katatapos na midterm elections sa kabila ng pangangampanya ni Duterte laban sa mga ito. Oh. Totoo ba? Na? Mas marami yung nanalo? Yung Na na mga- impeachment? 36 out of 44 Mindanao lawmakers who signed the impeachment complaint were re-elected. That's a clear 81.81% win rate. Ganon? Oo, yan ang sabi niya. Baka naman mga walang kalaban yan. Oh, Di ba? If the impeachment was such a political liability, Oh. we would have been wiped out in our own districts. Ba? But we were not. Ba? We were overwhelmingly returned to office. Oo. Di ba? Sinabi pa ni Barbers na sinuportahan ng mga botante sa Mindanao ang mga nagpakita ng tapang para sa katotohanan at hindi pinaboran ang mga kandidatong naduwag Oh. at nagpatakot. Nako. So, ang gusto niyang sabihin, hindi effective. Parang hindi tumalab sa kanila. Oo, kumbaga lalo pang nagtiwala ang tao sa kanila dahil sa impeachment. Ilan kaya sa mga yun na walang kalaban ang talaga namang, well, may kalaban man, hindi yung talagang matibay na dikdikan Yeah. labanan. Oo. Di ba? Oh. Dito sa Metro Manila, iwan ko lang kung may mga wala pa tayong figures, ano? Sa ibang araw, ipapakuha natin yan. Yeah. Pero kung yan ang magiging punto ni Kong Ace Barbers, batay ka lang. Di ba? Kung ang kanyang batayan, marami pa rin nanalo ng mga pumirma sa impeachment. Hindi, pero marami naman, Oo. kung papansinin mo,
nangampanya si President Sara Oo. laban doon sa mga talagang bumangga sa kanya ng harapan. Oo. Yung mga lumapastangan ika nga sa sarili niya, sa kanya nung siya iniimbestigahan sa Kongreso, di ba? Oo. Gaya nila Congressman Abante, la Congressman Chua, yan talaga kinampanya niya, pinuntahan niya pa talaga yung mga lugar na yan. But of course, marami ang pumirma na nagsabing, pasensya na po, wala lang kami magawa, talagang iniipit kami. Totoo. Oo. Oo. Sinasabi, iniipit kami. Kung kaya't, alam mo naman itong si Vice President Sara, sige, okay lang. Oo naman. Kung kaya't, yung mga yan, hindi rin naman ipinangampanya na dahil pumirma lang, ikakampanya niya lang na, Oo. di ba? Hindi, that's petty already dahil Totoo. the fact na napakarami na pumirma, mahigit 200 eh. 245. Oh, So hindi 15 plus plus parang 25. Siyempre 300 lang naman, 317 lang naman yung mga mababatas eh. Malamang talaga, malaki talaga sa percentage yun. Yes, ha? and Oo. gaya nga na sinasabi, meron pa nga isang kongresista dyan eh. Oo. Ito nanalo to, pero hindi na natin babanggit yung pangalan. Oo. Alam mo bakit siya nanalo? Bakit daw? Kinausap niya yung mga barangay chairman. Okay. Alam niyo naman na pera-pera lang to. Oo. No? At Totoo. kahit naman tumakbo si Sara sa 2028, mananalo naman. Pero ito, pera-pera lang to at makikinabang kayo rin namang mga barangay chairman. Yun na nga. Kaya sabi ng barangay chairman, ay sige, di iboto ka namin ulit. Ayun, nanalo. Di ba? Nanalo. Tsaka meron pa isa, di ba? Nabidyohan din to eh. Oo. Para tuloy ang ligaya, tuloy ang ayuda, pag kaya na tayo pumirma doon. Ang makikinabang din naman yan, kayo naman eh. Hindi na naman ako makikinabang dyan. Di ba? May video pa ngayon. At sa ibang mga probinsya, ganun din eh. Di ba? Yeah, totoo naman yun. Talaga sinasabi ng congressman, lantaran. Oho. Di ba? At yung mga yun, yung pa mga nanalo, ha? Kasi naging totoo sila sa kanilang mga kababayan. At sinasabi nila na, kayo rin naman makikinabang yan. Nako. Di ba? Yun na nga. Pero ang tanong dito, Kuya Benny, at ito sa pinupunto rin ni Kong Toby, yung mga naipangakong pondo na yon, tsaka yung yung conditional release na yon para sa mga mambabatas, di ba, na nakapaloob po sa 2025 national budget, una, legit ba yung project na yon? Di ba? Yes. Kasi kung titignan natin, sige, pinangako natin sa inyo, nandiyan yan, conditional yan eh, conditional release sa ating mga kababayan. Well, sa 2025 budget, wala tayong question, ando na yan eh. Pero ang tanong, yun bang proyekto na pinangako sa inyo, legit ba yun? Sabi ni Kong Toby, hindi, teka lang, tinitignan nga natin kung legit yan eh, kasi naka-hold eh. Oo. Di ba? Yes, kaya yung sinasabi na, bakit may nadali yan? Hindi naman yan kasama. Kasi bago ka mag-propose ng budget, nakaprograma lahat yan eh. So, kunwari, 2 billion yung proposal mo sa budget na kailangan mo tong taong ito, hihimayin yan. Hindi natin kaya 2 billion, 1.5 lang. Yan. So, doon sa 1.5, alin yung mauuna dyan? Usually, binabawasan talaga yan. Yes. Ano yung mauuna dyan? Okay. So, nauna yung sabihin na natin sa 2 billion, 20 proyekto yan. Unahin natin yung 15 proyekto. Yung 5 mahuhuli. Ngayon, yung 5, yun yung popondohan. Pero ang nangyayari yun, hindi ganun. Ang nangyayari is, pagka sinabi ng congressman, gawan mo nga ako ng project study read sa ganito, gagawin yun. Mamadaliin. At yun yung ipapasok. Ito. Boss, okay na to. Project na natin. Project na natin. Akuin mo na to kasi gawa na natin to. Yes. Kompleto na dokumento nito. May mga gumagawa talaga yan eh. Meron gumagawang ganyan. So, since ganyan na nangyari, sa halip na matino yung proyekto ng gobyerno, minsan, nauuna pa yung pagsisimento ng kalye bago lagyan ng mga culvert sa ilalim. So, matapos isimentohin yung kalye sa ibabaw, at ngayon, may pondo na para doon sa lagusan ng tubig baha. Yung drainage system. Tsaka sisirain. Sisirain ulit yung gilid kasi sisirain, kasi lalagay na roon. Would you imagine, ganun ang nangyayari sa atin dahil minsan, sa pagiging paano ba natin sabihin yan? Yung pagiging alamero. Intrimitido. Akala ko entrepreneurial mindset. Mga intrimitido ng mga mambabatas. Ayun. Yan. Minsan may ganyan. Pero ang tanong ko ngayon, Kuya Benny, gusto ko malaman ang sagot dito. Yun bang nag-submit ng project o budget
noong 2025. Sila ba ulit ang magsasabit ng budget again para sa 2026? What do you mean 25? Hindi, kasi di ba meron na gumawa ng 2025 budget? Yes. Sila na, yung mga gumawa ng nakaraan. Yeah. Bago ba pumasok ang 20th Congress, yung gumawa ng budget doon, sila ba ulit ang gagawa ngayon, 2026? Para sa budget ng 2026? Kasi sabitan Hindi na. Hindi na. Dahil abutan na eh. Yung bago na. Yung bagong nagkaabutan set na ba rito? Hindi. Yung bagong set na ng mga congressman ang gagawa ng budget. At yung magbibigay ng proposal ng project, of course, alam mo, hindi nga dapat congressman na nagsasabit ng mga project na yun eh. Sabi ko sa iyo. Dapat ang nagsasabit niyan yung mga government agencies. Kasi sila yung implementing agency, di ba? Ito, ang trabaho ng mga congressman, gumawa ng batas. Ipasa. Yung batas na sinumite ng executive, di ba? Yes. Ang nangyari, ang nasusunod na ngayon yung congressman. Kaya nga, ang tanong natin ito mukhang magkakaulitan ba para sa proposed budget ng 2026? Well, at ang mangyayari, tuloy ang ligaya, Kuya Benny? Baka maaring mangyari yan. Di ba? Maaring mangyari yan. Hindi malayong mangyari yan. Baka tuloy ang ligaya pa rin. Dahil, gaya ng sinasabi, may mga hindi natupad na pangako. Baka yung mga nanalo, to be continued. Nako. Ay, di ba? Kaya ako, hindi mo maalis sa isipan ng tao yan. Baka yun sila pa rin yung gumawa ng budget para sa 2025. Baka sila din ang gumawa ng budget para sa yung proposed budget para sa 2026. At ang mangyayari, ang resulta niyan, mukhang tuloy ang ligaya, pare ko. Hindi kaya ganon? Pwede. Di ba? Maaari. Pero, again, unti-unti nakikita natin yun na namumulat na yung taong bayan sa nangyayari. Tingnan nyo, sa election process, namumulat na ang taong bayan. Sana naman, pagkarating doon sa mga budget na yan, at yung sa mga project, yung mga deliberation na yan, mamulat din yung taong bayan. Kapag nakita nila isang bagay, gaya yan, yung flood control, di ba? 500 yan nationwide at merong budget na 100 million din. Ano ha? 100 million yun. 5,000 proyekto pala yan. So, billion yan. 500 billion pesos na hindi pa nalaman kung saan hinanap. Kaya tuloy daw sabi, lumubog ang buong Bicol region. Yes. Di ba? Yan ang sinasabi, yung flood control project na yan, hindi makita ko nasaan. Pero until this very moment, hindi na pag-uusapan yan. Hindi na bibigyan ng malalim na pansin yan. Kasi nga, pumasok ang eleksyon. Kaya ako sa tingin ko, isa sa mga babalikang issue yan. Yung ating pambansang budget, hindi pa tapos. May Supreme Court issue pa yan. May Supreme Court issue pa. Yung pinagpapaliwanag ukol doon sa flood control project, Kuya Benny, hanggang ngayon, hindi pa rin po nasasara yan. Hindi pa. Pero kung ang mangyayari natin sa 2026 at itong 20th Congress, same leadership ba ng House of Representatives? Kasi kung same leadership, mukhang tama ako, Kuya Benny. Tuloy ang ligaya dyan. Yan ang tanong ng ating mga Sa akin kabayan. naman, kung ako tatanungin mo, same or not the same? The same. Ganon. Kasi ano to yung tradisyon na to tradisyon ba? Nangyayari na yan Hindi ba noon dapat pa. yan ang tradisyon na dapat buwagin? Pero ang nangyayari nga is this. Dapat umiigi, bumubuti. Dati nawala na yung pork barrel na yan Yung CDF na yan Hindi, hanggang ngayon naman wala na. Wala at pinagbawalan ng Supreme Court yan Sinabi lang na wala. Pero ang nasusunod pa rin yung mga mambabatas pagkarating sa proyekto. Nag-iba lang ata no? Nag-iba lang. Nag-ibang anyula pero Nag-ibang akin yan. Di ba? Akin yan. Meron ba tinatawag na pwede ba passing through lang, passing through. Dumaan lang, kumbaga, paano passing through? Yung project, gawa ni Juan de la Cruz, galing yung pondo sa ganitong ahensya, ang may hawak doon si congressman ganito, may bibigay kang SOP kay congressman ganito. Well, nangyayari yung mga ganyan, no? Tayo, dati galing tayo sa gobyerno, kaya nakikita natin yung mga ganyan. Well, in fact, ang atin, paano aasenso ang bansa kung ganyan ang ginagawa natin na ikagaganda ng lugar natin, kailangan pa tayong bigyan. Pero ako, Kuya Benny, para mabago yan. Para mabago. Siguro, baka may chance
para ito'y mabago din ang House leadership. Well, Kasi kung sabi mo nga kanya, nagising na ang taong bayan sa paraan ng pagboto, no? Sa paraan, etc. etc. Marami tayong parang nagising tayo sa katotohanan. Tapos na pala eleksyon, ito na ang pasya ng taong bayan. Sana yung mga binoto nating mambabatas, magising na rin sa katotohanan. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.